Senate President, when you presented ito po inyong pag-aaral na ito, wala po kasi nagtanong sa lahat ng mga importers, magkano ba ang binabayaran yung tara sa customs? Pero latang kasi ito yung tariff na legal, and then yung pong customs tara o yung pong lagayan sa customs, kasi even naman yan sa kanilang lahat, wala po nagtanong, ano po? Wala, saka hindi rin magsasabi yung importer kasi illegal pa. Hindi nila po ang sinigyan, di ba? Sasabihin nila, wala kasi hindi nabayaran sa customs. Walang tara, walang tara. Wala. Kasi ang isang ganyan dyan, sir, maliban doon sa talit labahan, yung undervaluation natin na pwede pinag-usapan natin dati. So, kunyari $500 yung totoong bili nila sa Vietnam. Pagkati mo dito sa kanila, $400 na ito, para mas maliit at yung kabayaran nila ng tuition. Ayan, kung nakakaroon siguro ng konti, kasabukan. So, yung nga po, so, undervaluation, and ganin nyo, wala namang aamin sa kanila. Para kung may isang congressman pinaka-aamin, ay bakarte na meaning ka na. Diba? Pero di ba, sabi nga ni Congressman Salceda, aaminin mo sila ang kartel. Diba? Opo. So sabihin ko rin ito nga. Go ahead, sir. Sinabi ko ng hearing, kasi kung itinutinggal sa containers cartel, siguro meron talaga mga kritis dyan, mga swapang. Pero sabi ko, nature, kasi lang po siya, hindi na kumita ng malaki. Kaya po yung pinaka-nature niya, kung saan nakikita ng malaki, gagawin na yun, no? Hindi nila po sila nakapagkatapos na kumita ng malaki. Bakit po sila nag-change? Dapat niya talaga ito ng mga matalaan, hindi sila masyadong matakaw. Kasi ang ito nila matakaw sila eh. Kaya, ang may kasalanan pa yung binulong nito at saka paglain, ang theory nila, pagka binabaan mo yung tarif, yung bababa ng cost na dito, mag-compensate daw yung mga traders sa importers against themselves, bababaan ng presyo, hanggang makinabang yung consumer eh. Ibang mundo yun, hindi na yung market natin. Okay, papayaan mo lang silang kumita talaga sa pagdating nila yung kita nila. Opo, sige po. So, Sir Raul, ang inyong pong pag-aaral, ang tinutukoy na may pinakamalaking patong at kita per kilo ng imported rice ay yung importer wholesaler. Klaro yun? Yes. Based on reality na po. Yes, sir. Sige, so klaro po yun. Ngayon, ito nga, pareho ang tumbok nitong ilang kongresista. Ang iba nga po ay nagmumura na tungkol nga dito sa usapin po ng cartelization, manipulation, collusion. Pero, sabi nga ninyo, binigyan mo na makakataon na kumita yung negosyante. So, sila kumikita. Meron bang paglabag sa batas? Meron bang kaukulang pong threshold? Meron bang hangganan dapat ang kita mo sa imported rice na iyong pinuhunanan? Wala po. Wala kahit sa piso ng sanitary service. Wala man nakalagay doon na dapat ibenta mo sa ganitong presyo. Eh bakit po yung mga Meralco, yung mga bangko, kumikita ng bilyon-bilyon piso, talagang natin ang kinikita kasi hindi natin kirequest doon. So, ito mga trader, pareho lang naman silang negosyante. Ang dapat papit na gobyerno, gumawa ng atbang para medyo sabi nila moderate the trade, huwag mong papabayaan dahil tayo. Nakakita yan ng opportunities. Kapag natin nila yan eh. Okay. Ang theory po ng ilang kongresista ay meron pong sabuatan, tinatago daw yung supply. Kasi, di ba napag-usapan doon, basically, oversupply ang meron tayo sa imported rice. Yung po ang klaro doon. Oo, pero sabi nila, mukha mong iniibig ang supply para tumaas yung presyo. Kaya nga ito, tinutumpok nila itong provision po ng batas nga na sinasabing engaging in cartel as economic sabotage at saka nga yung price manipulation.
Ano bang tingin niyo po dito? Meron bang basihan yun? Yung pag-iibig ng supply doesn't make sense. No? Dahil ang dami-dami natin sinangka. Tapos katatapos na ng akin. So, ang dami yung supply sa market. No? Pag pinako mo yung stocks mo, eh, tumatakbo yung interest sa iyong kapital. Wala kang kita. At ang dami-dami naman yung stock na paligid. So, tamaan yung sabi ng importer or the importer na yung importer mo. Ang gusto niya pagdating ng shipment niya, isang kakalat na kwenta para mabalik yung puhunan mga order niya. Ito na sa order, hindi sa market. Wala na yun natin na. Yung bilis ng ikot ng pera niya. Bigula naman. Hindi, kasi yun naman lang, mas yung basic lang. Ito presyo natin o tayo nga na yun ito. Yun ang pwede nangyayari. Pero yung Kung wala yung sa therapy, sir, hindi. Opo, yung sa buwatan, kung Kasi magkano kami ang ay naging recommend ko presyo. mga customer Yan na sa sa akin, buwatan, eh, opo, nung yan sa buwatan na Eh, yan. bata ko, gitawagan ko, di mo magsabat kay ka. Kwanto siya likod mo, kabatyag. Kung gusto mo, sir, pwede nga i-pagdan mo ko ito para ma-present ko sa ito. At nakuha mo ito sa importer, definitely, Ano? kung saan ka mas mabilis makaka-dispose ng iyong produkto, doon ka rin. At ang pinag-uusapan na lang natin dito, hindi naman Kapag yung ang parang bata, may masyado wala ng kang bigya, yan mga bulong. mabilis na balik ng puhunan. At kung yung Halos na rin sa bugin na ginapamang. Yan yung order po yun. Pero na wholesale, wholesale, baka iba laro niya. Kunyara na nung tapos mo sa akin, may mga vitamins, may mga pain reliever, may mga alcohol, may mga galanaya. Ako wala, pag-yarko lang ako. So, pwede ko na nangyari magkabag-anak o kaya nagpapakiramdaman sila. Eh, kung binibenta ng model, ito po yung